Okay, magandang hapon po sa ating lahat at heto, pag-usapan natin itong interview ni Karen Davila patungkol po dito kay Congressman Erice na nananawagan siya ng accountability not only ni Martin Romualdez but pati itong si Chis Escudero patungkol po dito sa mga irregularities sa national budget ng 2025. Dito naman laging nababanggit ang pangalan ni Martin Romualdez na hanggang ngayon ang ICI wala naman talagang ginagawa. At dismayado po ang taong bayan kasi ginawa pa siya ng state witness. Ang taong bayan gusto na meron ng managot, 'di ba? Mahalaga po na pakinggan natin itong interview na ito with Karen Davila. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin yan pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so importante po na malaman po natin bakit kailangan pong managot itong si Martin Romualdez. Ito, panoorin natin itong video na ito with Karen Davila. Ay si dating Congressman Zaldico, 'di ba? Kasi ang expose ni Representative Toby Tiangco ay billion-billion ang insertions ni Imagine that one billion ang insertion. Wala, papatay mali na lang ba tayo dito, ICI? Ping Lacson, wala. Ano ba? Ano lang tayo dito? Magbulag-bulagan na lang tayo dito? Billion! Zaldico sa 19th Congress. Pero sa lahat ng ito, si dating Speaker Martin Romualdez ay kumbaga hindi naman binanggit kahit man lang sa kanyang responsibilidad bilang speaker. Hindi binanggit. Karen Davila, para mo namang alam mo na yan, presidente ang kanyang pinsan, si Marcos. Di ba? Kung paano po lumusot ang insertions na ito. What do you think of... Sa totoo lang, si Martin Romualdez, protected yan ng administrasyon, sa totoo lang. That first. Si Speaker Romualdez, pati po si Senate President. Dahil yung bicameral conference, pati raw si Chis Escudero, committee report ay pirmahan po nila. At usually po, may pirma lang sa bicam report ay yung karehong chairman. Pero dito po, pumirma talaga si Senate President Chis Escudero. No? At ako po, hindi naniniwala na hindi alam to. But there are, I wanted to ask you, because there are pages spreading on social media that former Speaker Martin Romualdez did not sign the BICAM report. Kasi po, ano yan may responsibility po talaga si Speaker Romualdez kay Zaldico. I don't think that ang sinasabi po ni Ombudsman Remulla na meron pong negligence si Speaker Romualdez. Di ba? Alam niya na ang daming insertions. Alam niya na ang daming irregularities. Pinapipirmahan niya kay Zaldico. Hindi, anong tawag mo dito sa tambaluslos na ito? Di ba? Kasabwat siguro rin, no? Yan ang analysis natin. But I don't believe that this is just negligence kasi medyo malapit talaga. Hindi lang iyan negligence. Talagang sinadya. Talagang sinadya. Congressman Zaldico.
And you said that the ICI, you don't believe it to be truly independent. Do you believe the ICI at this point is sparing some individuals? Well, Ako munang sumagot. Ang ICI, pinipili lang nila yung taong imbestigahan nila. Kung kaalyado ka ng presidente o kamag-anak ka ng presidente, safe ka na. Pero kung kalaban ka, kung kaalyado ka ng mga Duterte, unahin na natin. I may not say so kasi nung nakikita nila ay base lang doon sa mga documents na nare-retrieve nila at mga testimonies na nakukuha nila. Pero they cannot force contractors, private individuals, they cannot force them to testify. Gaya nga ni Diskaya. Mga contractors lang yung pinaiimbestigahan at sinasangkot. At marami pang iba na they won't even testify na kasi nga alam naman nila wala namang conferred powers. Di ba? Tama. Tama talaga na ang dumistansya na ang mga Diskaya kasi po alam nila na at the end of the day sila yung ituturo eh. Oo. Pero other than the ICI, let's talk about the Ombudsman. Kasi ang sinabi ni Conchita Carpio Morales, ang ginagawa daw po ng ICI is dapat motopropyo sa trabaho ng Ombudsman. Do you agree? Yes, but I don't think that for this particular scandal, the biggest, the greatest haste in the history of the Philippine infrastructure, dapat talaga merong isang nakakonsentrate na. Actually, itong scandal na ito, ano pa ito? Mas matindi pa ito sa bank robbery. Investigative body, the ICE. Okay, because the Ombudsman under its purview can look into complaints about actions, so meaning that's proactive, or omissions, yun yung pagkukulang, negligence, hindi mo ginawa trabaho mo, omissions of public officials, agencies, or companies that may be illegal, unjust, improper, or inefficient. So ang sinasabi ng ilan, pwede na imbestigahan technically ng Ombudsman ang responsibilidad ni dating House Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Chis Escudero, kahit ni dating Finance Chief Grace Poe. Kasi ang binabanggit lang si Zaldico. Yes, yes. I believe so na it's within the powers of the Ombudsman to investigate motu proprio ng lahat ng ito. Sinasabi ko lang, mahalaga na may isang ahensya na like the ICI, kung ito ay magiging truly independent, it will be created by Congress, funded by the GAA, and with a specific term of office na kasi masyadong complicated, masyadong complex yung problema na ito na hindi to limited sa public works at sa other agencies. Kinakailangan talagang himay-himayin yung lahat ng detalye na nangyari upang hindi na maulit at upang mapanagot lahat ng mga may problema. I don't think that the Ombudsman, with all the cases all over the Philippines, have all the time and the resources to investigate all these matters. Kaya ang dapat may specific na day-to-day ito yung gagawin nila. Pero naniniwala po ba kayo, because the former speaker is the relative of President Marcos Jr. Naniniwala po ba kayo na magiging independiente ang ICI? Hindi ako naniniwala dyan. Sa ICI, safe na si Romualdez. Gawin pa nga ng state witness eh. ICI pagdating sa kamag-anak ng Pangulo. Or kahit hindi na lang ICI, ang gobyernong ito. Kasi sinabi ng unang Pangulo, walang kaalyado, walang kamag-anak, walang sasantuhin. Ngunit ang feedback ng ilan is lahat ng pangalan na babanggit. Walang kaalyado, walang kamag-anak, pero may kabuaya. Merong kabuaya. Walang.
exempted ang mga kabuhaya. Kasi sabi na, walang kamag-anak, walang, tawag dyan, walang kaalyado, lahat sasantuhin. Pero exempted ang mga kabuhaya. Pero ang dating speaker na siyang may last say sa budget sa Kongreso ay posible pa na float baka maging state witness. Karen, it goes without saying. Ikaw mismo, would you believe that one of the most powerful men in Philippine politics doesn't know that trillions of pesos were diverted, inserted, and in the 3 years of the 19th Congress? Hindi naman nangyayari ito. This is unprecedented. Maraming kongreso. Ano ibig mong sabihin, Irise, na hindi niya alam o nagbulag-bulagan lang? Paas pa si Martin Romualdez na hindi niya alam yung mga ninakaw na mga trillion, mga billion of pesos. Hindi raw alam ni Martin Romualdez. Huwag niyo naman kaming Huwag niyo naman kaming ipasok sa mga bulsa ninyo. Hindi kami pinanganak kahapon. Di ba? Alam mo, kung meron mang ganyan, nagbulag-bulagan lang. Ikaw naman, Irise. Ang corny mo naman talaga. May mga maliliit lang na insertions at diversions. At hindi naman masama ito. Pero ito nga, sabi ko nga, 1.45 trillion pesos. Kahit nga siguro lahat ng mga kongresista dyan alam of insertions, diversions, and amendments. Hindi ito pwedeng hindi alam na ni Speaker Romualdez, hindi pwede itong alam na ni Senate President Chis Escudero. Kaya nga. At hindi rin pwedeng hindi alam ito. Alam yan ng lahat. Mga senador at ng mga congressmen. Do you believe they will be called into account? Well, alam mo, I have a high regard for Secretary Dave Singson. Hanggang nandyan siya, I would be positive na may mangyayari pa. Pero kulang na kulang. Ako, sa totoo lang, majority of the taong bayan ay wala pong tiwala dyan sa ICI. Kulang na kulang Oo. Kapangyarihan, kulang na kulang yung kanilang pondo, kulang na kulang yung kanilang Basta, I will just stick to my argument. Hanggat hindi mapatalsik ang presidente natin, hindi masusolve itong problema na ito. So, ang sinabi po kasi ni Secretary Singson at kahit ni Ombudsman Remulla on Head Start is dapat magbigay ang tao ng ebidensya. Tama naman po yun. Pero ang bukod tanging nakakaalam, 'di ba, sa sistema ng insertion. Magbigay ng ebidensya. Paano mabigay ng ebidensya na lahat ng ebidensya nililinis na nila? Nung 19th Congress at sa naging modus operandi niya is Zaldico himself. Ang problem, Zaldico is not here. Only Zaldico can speak against this. Kaya nga, ang analysis ko dyan, this is my own opinion. Ako, naniniwala ako na itong administrasyon na ito, na itong si Marcos Jr., may kinalaman dito. Yun ang aking opinion, ha? That's my own belief. Pwede akong magkamali, pwede akong tama. Nagdududa nga ako na yang si Zaldico na yan, sinabihan na yan ng mga malalaking tao na huwag ka nang umuwi dito para hindi tayo mabubulyaso lahat. Di ba? Kami na bahala rito, huwag ka na lang umuwi. Speaker or the former Senate President, kung pipiliin niyang gawin, wala naman siya sa Pilipinas. Even Senate President Jesus Escudero knows all about it. I believe so. Not just Saldi. Oo. And do you believe that the former Senate President shared all he knew in the ICI? Well, hindi ko nabasa kung ano yung sinabi ni Senate President Jesus Escudero. But may insertion 142 billion ang Senate. So
sigurado ako na pinag-usapan nila kung magkano yung insertion ng Senate, magkano yung insertion ng Congress. Kaya nga nagkasundo kaya pumirma sila dahil may kanya-kanyang insertions ang House at ang Senate. Oo, kumbaga lahat sila ay merong insertion. It's you scratch my back, I scratch yours. Bakit naman magtuturoan? Yung mga insertions na yan, in the 3 years, madali namang makita yan kung iimbestigahan talaga ng ICI. They have all the facilities to do that. Pwedeng maisa-isa whether yung mga insertions na yan ay napunta sa Ghost, whether yung mga insertions na yan ay tama naman, we can presume na tama naman hanggang hindi natin maisa-isa. Pero kailangan isa-isahin talaga ng ICI at hindi kayang gawin ito ng Ombudsman. Pero kung ICI, kung legislated ito with enough resources, with enough personnel, kaya nilang isa-isahin lahat ng mga proyekto na pinagdalahan ng mga insertions at diversions noong nakaraang 3 taon ng Kongreso. Now, you talk about the need to strengthen the ICI, but a Filipino citizen, si John Barry Tayam, he filed a petition before the Supreme Court questioning the validity and constitutionality of the executive order put together by President Marcos Jr. Ang sinasabi niya ay posibleng illegal o unconstitutional ang pagbuo ng ICI. Well, possibly because one of the arguments is the ombudsman under the Constitution is mandated to investigate such things. Yes. Pero kaya nga, kasi executive order lang ito. At in an executive order, you're gonna just call private individuals. You're gonna examine private documents. Pero once legislated, palagay ko ay wala nang magiging question sa legality. Oo. But do you believe with its current setup, do you believe the ICI has been formed under firm legal grounds or posibleng katigan ng Korte Suprema ang petisyon? Possibly, dahil nga nag-usurp certain powers ng ombudsman at ng ibang investigative body. Pero kung ito ay magiging legislated for a specific purpose of investigating the anomalies committed during the 19th Congress, yung mga insertions and diversions, yung mga blood control, then palagay ko mas may legal ground tumayo isang legislated investigative body. All right. Now we have public officials, elected officials that are now releasing their statement of assets, liabilities, and net worth, o ang SALN. And you've said that all elected officials must release their SALNs. It will achieve change. It will drive change. Pero ito naman tanong ko, sir, what is the point of releasing your SALN kung ang mga public officials ay nagsisinungaling rin mismo sa pag-aari nila? Puro technicality. Alam mo, may senador nakatira sa Forbes. Wala naman sa SALN niya yun. May mga senador na ang lalaki ng bahay. Wala naman sa SALN yun. Sasabihin nila, hindi ako may-ari nito, nakikitira lang ako. All technicalities. In the end, it's not the intent. It's not the intent to really be, to truthfully declare. Nako. Palagi ko misquoted ako dyan kasi ang sinabi ko, it's a good start pero hindi yan yung solusyon. Kasi lagi na lang, pag may mga controversies, sasabihin, ilabas ang SALN, siguro para ma-compare ng tao kung ano yung lifestyle ng isang politiko dun sa kanyang SALN. Pero hindi yan deterrent. I don't think that will be a deterrent to corruption. Ang tunay na deterrent sa corruption ay yung sinasabi ko na kinakailangan para may mangyari sa bansa natin ay kailangan ng mga political reforms. If the President's really serious in curbing corruption, kinakailangan ng mga political reforms. Like sinasabi ko nga, wasakin mo yung mga dynasties, parang winawasak mo na rin ang corruption.
Pagbawal mo yung turncoatism, yung balimbingan, parang winawasak mo na yung corruption. Kung yung improve natin yung campaign finance sa eleksyon, winawasak natin ang corruption. Yan yung hamon ngayon. Ito yung mas magandang mangyayari sa ating bansa. Para sa akin, hindi. Dapat talaga merong masampulan na merong maparusahan at ipakita sa buong taong bayan na heto po, meron na pong naparusahan sa mga kawatang politicians. At sa ganun, kung merong maparusahan, matatakot na itong mga politicians. Ganyan sana. Pero hanggang ngayon, wala. District engineers and mga contractors lang po ang kanilang pinaparusahan. Yan po ang pinaka budol sa lahat ng budol. Hindi yung resign, hindi yung extra constitutional, pati yung CONCON, napakatagal gawin yan. Pero within the constitutional framework, meron naman pwedeng magawa kung seryoso ang ating Pangulo. Yan yung... paano yan? Hindi seryoso. Nabangag na nga di ba? Anti-political dynasty, yan campaign finance reform, yan yung anti-technocracy. Pag nagawa yan, baka mahigit kalahati ng korupsyon mawawala. Pero kailangan po ba natin ng batas that will require all elected officials to... Ma'am Karen, hindi na po natin kailangan ng batas. Kailangan natin merong maparusahan. Yun ang pinaka intense na dapat gawin para iiyak na lahat ng mga kawatan. Release their SALN and make it accessible to the public. Kasi alam natin na ilang taon na ang Freedom of Information Act, 'di ba? Ay nakabinbin po ito. This would make it easier for reporters and for the public to actually get the information they need when it comes to lifestyle checks for public officials. Pero hindi naman ito ipinapasa sa mababang kapulungan. Ayaw din ng mga congressman ito. Kailangan ba ng batas to require and make it accessible the SALN of all elected officials? Matagal pa kung gagawa ng batas For example, sa Liberal Party, we were directed to release our SALN. We want to remain as members of the Liberal Party, then we should release our SALN. So I think if the President, meron siyang political party, sabihan niya yung kanyang mga members ng political party, yung lakas, yung NUP, lahat sila sa political parties, pagsabihan nila yung kanilang mga miyembro. Mas madali yun kaysa sa gagawa na naman tayo ng batas. And kung yung presidente, he will lead by example, lalabas niya yung kanyang SALN, tapos sabihan niya lahat ng public officials, elected and non-elected, to release their SALN, then talagay ko lahat naman susunod. Pag hindi sumunod, ibig sabihin, may talaga yung tinatago. And let's talk about the 2026 budget, just very briefly, no? My source tells me that wala nga ang pondo sa flood control, pero inilipat lang ng mga congressman sa ayuda. Ang laki-laki ng ayuda na nasa 20... ayaw nyo kasing maniwala dati, yung ayuda na yan, isa pa yan, corruption rin yan di ba? 26 budget. So in effect, it's still a slush fund. Sinong nagpasimuno yung mga ayuda na yan? Walang iba, si Tambaluslos. Di ba? With the discretion of legislators. Karen, hindi yan ganong totoo kasi kami sa minority, very, very, scrutinize namin yung budget. Yung 255 point something billion pesos na bawas sa flood control, dinala yan sa Department of Education, Department of Social Welfare, DSWD, at merong nadala sa Department of Labor at iba pang mga ahensya. Totoo na may lumaki yung pondo para, wala na yung AKAP wala na yung AKAP. Lumaki yung pondo para sa AIDS, lumaki yung pondo for sa scholarships, educational assistance, lumaki yung mga pondo na yan. Sa TUPAD, GIP, Government Internship Program, lumaki yung mga pondo na yan, doon dinala yun. At yan naman kung tutuusin nga, kung i-analyze mo, ang
malaki na nga ang ninakaw nila sa flood control ha. Sobrang laki na yan. Hindi pa kasali dyan yung mga ayuda. Ang daming korupsyon dyan sa ayuda na yan. Sa totoo lang. Siguro nga, mas malaki pa eh. Diba? In the front, no? Sa tao, in the forefront sa tao, okay. Binigyan tayo ng tulong sa gobyerno. Ayuda sila ng ayuda. Pero hindi na malaya ng taong bayan na yung mga ayuda na yun, pang pa-good vibes lang yun sa tao na ang sarap ng ayuda. Meron tayong panggastos, di ba? Nasisiyahan yung tao. Pero hindi nila alam, in the back of their hidden agenda, meron na palang mga ninakaw. Di ba? So, in order for you, para maniniwala ka na magaling itong gobyerno na ito, papakainin kita. Pero magnakaw naman ako dito sa likod. Para hindi halata, di ba? Ganyan na nangyayari. Huwag na tayong magbulahan. Ayun din sa guidance ng Executive Department. Yan yung guidance na binigay ng Executive Department that lahat ng savings na galing sa flood control, dadalhin din sa mga departamento na yan. At nadagdagan yung number of classrooms. Oo. Para sa akin, mali yan eh. Yung budget raw ng flood control, ililipat yan sa mga classrooms. Pero sa akin, no, kung ano yung budget ng flood control, no, kung lahat ay nababantayan nyo na ang mga anomalya, still, itong budget ng flood control, i-ano pa rin, i-correct natin yung mali. Diba? I-alay pa rin natin yan sa flood control with the correct process na, kasi po, kung hindi natin yan ibibigay sa flood control, anong mangyayari? Ayan, may papalapit na bagyo. Baha pa rin tayo. Diba? Yung classroom na yan, may ibang, mali kasi pumalpak na yung flood control. Idadalhin na lang natin yung budget sa flood control ng classrooms na yan. Mali yan. Yung budget na yan ng flood control, dyan na yan. Ayusin nyo yan. Dahil natuklasan nyo na merong corruption, yung budget na yan, ipagpatuloy nyo with the correct process. Itong classrooms na ito na kulang-kulang, na 22 lang ang nagawa nitong bangag na itong presidente, pondohan yan ng ibang pera. Di ba? Para naman, ang tawag natin dyan, kung yung pondo ng flood control, ilipat sa classroom, parang napipilitan lang kayong, ilipat na lang natin dito para, para masaya yung tao. Huwag niyong lukuhin ng tao. Budulin na naman ninyo yung tao eh. Bigyan nyo ng separate budget itong mga classrooms na ito. Para yan sa mga mag-aaral natin in the future. Diba? Actually, ang laki nung nadagdag sa number of classrooms. Dapat lang naman ang tindi ng ating backlog sa classrooms. Pero I still voted no to the 2026 national budget because of the unprogrammed funds. Okay. Can you repeat that again, Congressman? I voted no to the 2026 national budget because of the unprogrammed funds. Magkano ang unprogrammed funds sa 2026 national budget? 243 billion. And that has grown through the years. Lumiit ngayon. Mas malaki. Pero saan na pupunta? Actually, ang contention ko diyan, may constitutional question diyan kasi we cannot allocate funds no sa mga wala pa namang pagkukunan na tama. Na walang source of revenue. Kasi yung yung program funds may budget of expenditures pero may sources of revenue. Yung program funds may budget of expenditures pero walang sources of revenue. Should the Supreme Court already settle the legality of unprogrammed funds? At the end of the day, during the time of the late President Noynoy Aquino, the Supreme Court settled the issue of PDAF. Diba? Yeah. They settled that issue. Dapat ba ang unprogrammed funds masettle na ng Korte Suprema? Yes.
kaya nga, kailangan lang aprubahan pero sinabi naman ng Senate na they will not approve the unprogrammed funds. So kung wala naman ng program funds, walang issue na pwedeng idulog sa Korte Suprema. Pero kung ma-aprubahan ito at mapipirma ng Pangulo at na may unprogrammed funds, that's the time that we can question. Oo. Pero hindi naman, pwede namang dalhin sa Korte Suprema, pwede po ba, Representative Erice, kada taon may unprogrammed funds eh. Pwede mo dalhin yung 2025, yung 2024. Pwede Yes, yun? Siguro actionable ng Korte Suprema kung itong 2026. It's very current. Yeah, it's current. Oo. Did the unprogrammed funds, did this start during the time of former President Duterte? I'm not aware because... Kasi naaalala ko natatandaan ko po nung nagka-COVID, yung mga allowances sa mga nurses and those who served in COVID, in-unprogrammed nila nung panahon ni Duterte after COVID, which of course nagalit po ang health industry. Yes. Kaya nga, sabi ko nga, parang pangako lang yan eh. Kasi ang unprogrammed funds, tatlo na naman yung pwedeng pagkunan yan. One is yung savings. Matagal pa yung savings after the year. Pangalawa, yung new taxes. Bira naman yan. Pangatlo, yung loans. Bigla ang loans. Pero matagal naman ang negotiation for a loan. So, sabi ko, parang pangako lang yan. Meron silang ginawang, during the 19th Congress, may ginawa silang bagong source of revenue, yung PhilHealth, yung PDIC. Oo. And that's unconstitutional. Yes. Making PhilHealth a source of revenue. Kaya nga sabi ko, kung meron namang biglang mga sources of revenue, pwede naman mag-supplemental budget. Second, i-certify na lang as surgeon para mapapabilis. My last question is, during the weekend, you inspected a flood control project in Grace Park West, Caloocan City, correct? Distrito niyo po ba ito, sir? Yes. Distrito niyo po ito? Yes. Opo. Okay. And you've discovered that through the years, nagkaroon ng budget for infra sa distritong ito or sa Caloocan. Opo. At anong nangyari po? May ghost po ba o lahat substandard? Well, almost 3 billion in 3 years. Hindi pa naiisa. I don't have the time pa to inspect all. Pero yung mga nakita ko, there are 17 Diskaya projects, Diskaya companies. Yung sa 17 na ito, tinignan ko isa-isa, yung 12 naman na complete. Pero yung 5, ay dahil siguro because of these controversies, iniwanan na. Kaya nga nakatiwangwang doon. So what I did is to ask Secretary Vince Richardson to terminate all these projects at kung pwede, kung may natitirang pondo, i-bid para may tuloy at hindi naman nakatiwangwang yung proyekto. Oo. Tapos, yung iba naman na inspection ko, yung mga flood control projects, talagang hindi naman kailangan. Okay. Substandard at hindi kailangan. Ang nakikita, yung mga, kung mayroong ghost projects, I'm still in the process of investigating it. Now, you mentioned former District Representative Mitch Cahayon Uy, that the budget was allocated during her term, and the ICI also recommended that charges be filed against Mitch Cahayon Uy. Siya lang po ba sa totoo sa Caloocan ang dapat kasuhan? Alam mo, maski kay Congresswoman Mitch, hindi ako nagsasalita kasi hindi ko pa naman na tapos yung aking ginagawang investigation sa mga projects niya. At ayoko naman for delicadeza sake kasi nakakal siya yung aking katunggali sa nakaraang halalan at maraming beses na kami nagtunggalian. Ayoko naman na mag-prejudge. So I will still investigate. Yun namang kaso sa kanya is hindi naman involved ang Caloocan. It's about a project sa Bulacan. So hindi sa Caloocan. Oo. Yun yung allegedly nagtapi sila ng pondo, ibibigay sa kanya sa cash, in cash.
allocated sa Bulacan po yun. Yes. All right. Okay. Well, I think last words, Representative Erice, clearly you've been very vocal. You're doing your own investigation. What is your message to President Marcos Jr.? Kasi may sinabi kayo Sabihin mo, step down. Oh, step down, Marcos. Ikaw na lang ang problema na ito. Kapag mag-step down ka, solve ito lahat na problema. kanina na yun ang pakiramdam ng marami. Pampalubag loob lang ang investigasyon na ito. Correct. Pampalubag loob. May masabi Pampalubag loob, pero hindi naman nasusolve. Oh. Yan ang totoo eh. Tama ka dyan, Karen Davila. nakasuhan. May masabing ipapakulong. Pero hindi ito ang tunay na hustisya Correct. na gusto ng tao. Yes. Ang message ko, hindi lang kay President Marcos, kay Vice President Sara, sa mga senador, sa aming mga congressman, at sa mga mamamayan. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, huwag lang tayo humingi ng ulo na ipapakulong. Ang hingi natin yung mga reforma sa gobyerno that will have lasting effect sa mawawala o mababawasan ng korupsyon. At yan ay simple-simple lang. Sundin natin, igalang natin ang Constitution, Article 2, Section 26, yung enabling act ng anti-political dynasty sa Constitution. Kailangan gawin na ng Kongreso. Dapat isama ito sa legislative agenda ng ating Pangulo. Dapat suportahan ito, bawasan ni Vice President. Kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, sang-ayon ba kayo dyan sa kanyang solusyon? Na yung political dynasty na yan is buwagin na yan. Then, Sara at ni President Marcos, yung taba ng kanilang dynasty, ganun din mga senador, mga congressman, at ang mga mamamayan, huwag nyo iboboto yung mga political dynasties. Para sa akin, sir, no, pasensya na po, Erice, di ako sang-ayon dyan. Kasi paano yung mga government officials na, let us say, political dynasty sila, pero maganda naman yung track record, di ba? So, medyo may kasablayan rin sa akin, para sa akin. Ako, sa totoo lang, ang tunay na solusyon dito, may masampulan na makulong, maparusahan. Ako nga, gusto ko nga death penalty sa mga magnanakaw eh. Diba? Nagsisimula yung korupsyon. Wasakin natin ang dynasties, wasak natin ang korupsyon. Kailangan po yung balimbingan, yung walang prinsipyo. Kung sino yung presidente, lipat ng partido. Kaya po. Ang daming na, ang daming natatamaan sa sinabi mo. Isa na yan si Dong Gonzales. Pinaka-balimbing sa lahat ng balimbing. Supermajority, wala nang check and balance kasi laging supermajority sa Kongreso. Dahil nga po yan sa balimbingan. Pangatlo, campaign finance reform. Kaya ganyan ang gastusan, kaya dahil dahil si BP Sara ang mananalo sa 2028, lilipat na naman yan lahat kay BP Sara. Alam na natin yan. Hindi naman totoo yung nasa election code na 6 pesos, 10 pesos per voter yung ginagasta. Yan po, sa tingin ko, ang pwede nating magawa. Pangapat, panguli, dapat po i-legislate na certify ng Pangulo na mapalakas yung Independent Commission for Infrastructure. On that note, I want to thank you for Okay, so, ayan, no? Lagi ko itong sinasabi. Itong flood control anomaly na ito, hindi lang flood control, lahat ng involved sa korupsyon, sa parte ng mga ahensya ng gobyerno, lahat yan, solve ang solusyon yan kapag mapatalsik ang presidente. Yan lang ang sa akin, simple. That's a simple solution. Yun lang, pinakasimple yan.
Kasi yung presidente natin walang natatakot na ngayon. Okay? So, kayong mga nanonood ngayon na mga audience, ilatag nyo ang inyong argumento sa comment section, okay? Para makita at merong mag-comment, usap-usap tayo doon, okay? Sa mga nanonood ngayon, paki-like at saka paki-share itong video na ito ha, para marami po ang makaalam. Sa mga first time lang dito nakabisita sa ating YouTube channel, sa Don Mar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan, okay? At updated pa kayo sa ating mga breaking news. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Shout out nga pala sa aking asawa sa masarap niyang kape. Wow! Bye!